Hello mga ka-happy for today's ganap sa aking buhay. Maraming santol dito ngayon sa bahay kaya naisipan ko na lang gawing sinantulan yung balat. Ngayon lang ako makakapagluto ng ganito dahil nung kabataan ko ay kakain na lang kami basta. Si nanay kasi nagluluto ng sinantulan sa aming bahay. At dahil bata pa kami ng mga panahon na yon, kaya ang role namin mga taga-balat ng santol at taga-kutkot at syempre taga-sipsip na rin ng mga buto. Ganun yon. Tapos ito na nga mga ka-happy, akala ko ang 20 piraso ay kakaunti nga lang. Nagulat ako nung sinusulbutan ko na dahil konti na nga lang ay mapupuno na yung aking kawali. Hahaluan nga pala ito ng giniling mamaya paglalagyan na ng gata. Kaya nag-slice na ako dito ng karne at kailangan ko itong i-slice ng maliliit para hindi mahirapan yung aking food processor. Food processor na nga rin pala ang ginamit ko mga ka-happy sa balat ng santol dahil wala rin nga akong kudkuran. Buti na nga lang hindi nag-overheat ito nung ginamit ko siya sa balat ng santol. Malaking tulong din talaga sa akin itong food processor na nabili ko dahil napabilis niya ang aking gawain. O, diba? Tingnan nyo naman kung gaano siya kapino. Diba? Napakaganda. Perfect. Ilalagay ko na nga lang muna ito sa isang bowl para hindi masikip sa akin pwesto. At kinuha ko na nga rin itong balat ng santol na sinulbutan ko dahil igigisa ko na. Binuhay ko na nga ang kalan at mailagay na yung kawali para makapag-umpisa na. Naglagay na nga muna ako dito ng mantika at papainitin ko lang saka ko ilalagay yung bawang at sibuyas. Sabay ko na talaga nilalagay ang bawang at sibuyas sa tuwing ako ay magigisa para hindi masunog. At nung sa tingin ko ay okay na ang bawang at sibuyas ko, ay inilagay ko na nga rin dito yung aking giniling. Sasangkutsahin ko lang ito ng konti at nilagyan ko na rin ito ng asin at paminta. At nang sa ganon ay magkaroon na ng lasa. At nung sa tingin ko ay okay na yung karne, ito nga ilalagay ko muna sa gilid at ilalagay ko naman yung aking bagoong. Luto na kasi itong bagoong mga ka-happy, kaya inuna ko na lang ilagay ay yung karne. Papainitan ko lang ng konti itong bagoong mga ka-happy at maya-maya ay paghahaluin ko na rin itong dalawa. At nung lumabas na nga ang amoy ng bagoong at karne, saka ko naman ilalagay yung aking pinigang balat ng santol. 4 na ulit ko nga palang hinugasan yan mga ka-happy, saka ako pinigaan. At nung okay na nga yung santol, saka ko naman inilagay yung aking gata. Hindi ko nga pala muna niluto sa maraming gata mga ka-happy dahil ang plano ko ay ilalagay ko muna yung iba sa aking freezer. Dahil sa sobrang dami na niluto ko ay hindi naman namin mauubos yan na isang lutuan lang. Kaya ang ginawa ko ay lulutuin ko lang siya sa gata ng pinatuyo. Para pag gusto namin kumain ng sinantulan, saka na lang ako magdadagdag ng gata yung kakainin lang namin. Feeling ko 1 taon namin tong kakainin sa sobrang dami. Hindi ko alam kung paano namin ito uubusin. Naglagay na nga rin pala ako dito ng bell pepper, pandagdag amoy at panlasa na rin. Ngayon nga, ito yun ang aking sinantulan. Palalamigin ko lang ito ng konti at maya maya ay ilalagay ko na to sa Tupperware. So, yun lang mga ka-happy. Thank you for watching. Bye!